Follow orders and assurance is enough to be so. Is it enough just to wait for life to happen as it may? Is it enough to sit and stay? Look at you now. Are you alright with what you see? Is it what it's supposed to be? Speak my word with your life. Follow me, yes, it's alright. I'm your way into your life. Speak my word with your life. Follow me, yes, it's alright. I'm your way through your life. Oh, speak my word. Is it enough not to care just because you are not there? Is it enough to answer? Is it enough to live with this and not give a damn to others' needs? Is it enough to mind your own? Look at you now. Are you alright with what you see? Is it what it's supposed to be? Speak my word with your life. Follow me, yes, it's alright. I'm your way through your life. Speak my word with your life. Follow me, yes, it's alright. I'm your way through your life. Oh, speak my word. Look at you now. Are you alright with what you see? Is it what it's supposed to be? Speak my word with your life. Follow me, yes, it's alright. I'm your way through your life. Speak my word with your life. Follow you, yes, it's alright. I'm your way through your life. Oh, speak my word. Speak my word. Speak my He said to them, "Go throughout the whole world and preach the gospel to all people. Whoever believes and baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Believers will be given the power to perform miracles. They will drive out demons in my name. They will speak in strange tongues.
If they pick up snakes or drink any poison, they will be not harmed. They will place their hands on sick people and these will get well. After the Lord Jesus had talked with them, he was taken up to heaven and sat at the right side of God. The disciples went and preached everywhere, and the Lord worked with them, and proved that their preaching was true by the miracles that were performed. Papakalanan natin yung ano natin, teacher natin. Siya yung pinaka-boring sa lahat. Siya yung pinaka-boring. Natayo na siya, excited na siya magbibigay. Actually, may giveaway kasi ako. Ah. Kaya lang, small sizes. Thank you, Juliana, sa pagpapakilala mo. Bigyan kita ng t-shirt. Bigyan ng t-shirt, bigyan ng Yan. So, mukhang convincing naman yung pagpapakilala sa akin. Yan. So, sabi kasi ni Jello, pakilala daw muna ako. Yan. Ako nga pala si Kuya Sherwin. And na-meet ko ang Verbum Day 2013. So, almost 11 years. Kasi August 2013 ko na-meet ang Verbum Day. And nag-start kami sa Verbum Day, School of the Word sa UST. Although hindi kami nag-aaral sa UST, magkaklase kami ni Jello sa PLM, Computer Science course. And may School of the Word sa UST. Na-invite ako nila Jello sa UST, sa Verbum Day School of the Word. And history happened. Yeah. Sa Verbum Day ko din, na-meet ang aking asawa, si Ate Richelle. And from Manila, Pasig, lumipat kami dito sa Quezon City. And dito na kami naging nag-active ni Richelle. And thank you, Shena, sa pagbasa ng Gospel tomorrow. Simple catechism. Simple catechism. Bukod sa spelling, alam ba ninyo yung pagkakaiba ng ascension ni Jesus sa Assumption ni Mary? Ascension ni Jesus sa Assumption ni Mary. Ano yung pagkakaiba? Bukod sa spelling, si Jesus nag-ascend. Si Mary nag-assume. Si Mary in-assume. Okay. Si Jesus, umakyat siya sa langit sa kapangyarihan niya. So pinakita dito na si Jesus ay Diyos. Si Mary, iniakyat sa langit sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil si Mary ay hindi Diyos. Kapangyarihan ng Diyos ang nag-akyat sa kanya sa langit. Yun yung pagkakaiba ng ascension sa assumption. So bukas, isa-celebrate natin yung Ascension Sunday, yung feast ng Ascension ni Jesus. At sa Gospel, English kasi yung binasa ni Shena, so Tagalog kasi yung pinoto dito. Pero sinabi ni Jesus, in-invite niya ang mga apostles, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Buong sanlibutan. So, ang Verbum Day, worldwide. Worldwide. Pero, may nakapag-preach na ba outside the world? Siguro kaya tayo ginagawa ng spaceship para makapag-preach tayo sa buong sanlibutan. Pero, no, it's not. Sa lahat. Meron pa dyan sinabi ni Jesus, proclaim the good news to all the creatures. Proclaim the good news to all nations. Proclaim the good news to all. Good news. Ano ang good news? Ano ang good news? May
May good news ba kayong gustong malaman ngayong araw? Good news. May pasok pa kayo? Bakasyon na? Pero, meron pa? Pero dahil mainit, walang pasok. Good news ba? Hindi, Monday, may pasok pa kayo? Pero good news ba sa inyo pag walang pasok? So, good news. Let's explain, let's define good news. Ano ang good news? Ayun. Ang good news, ayon sa Catechism ng Catholic Church, the Lord Jesus inaugurated His church by preaching the good news. That is the coming of the reign of God, promised over the ages in the Scriptures. The coming of the reign of God. Rain, hindi ito yung ulan. Rain, kasi di ba mainit, naghintay tayo umulan. Good news yun pag umulan, di ba? Kasi presko. Rain, ito yung paghahari ng Diyos. The coming of the kingdom of God. The coming of the reign of God. So, anong good news na gusto ninyo malaman? May good news akong papakita sa inyo. Good news, alam ba ninyo na sa buong Southeast Asia, ang Pilipinas ay nag-rank na pangalawa sa pinakamasayang bansa sa buong Southeast Asia. Pero siguro, kung crush din kayo ng mga crush ninyo, rank 1 tayo. Tama? Tama? Masaya ba kayo? Masaya? Masaya ni Adonis, so kilala ko sino may crush sa'yo. Sino number 1? Hindi ko natignan eh. Vietnam! Yeah, hindi ko natignan. Yeah. Pero kung pinag-aharian ba ng Diyos ang puso ng crush ninyo, ika-crush back din kaya na kayo? Pwede. Siguro kung pinag-aharian ng Diyos ang puso ng crush ninyo, hindi sila magsabi, study first ako. Hindi siguro sila magsasabi na, wag muna. Kung nag-ahari ba ang Diyos sa puso ng bawat tao, matututo ang lahat na magmahal. Pinili mo. Yun kasi ang nais ng Diyos na magmahalan tayo. Kaya pag sinabi ni Jamil, alam mo, magmahalan tayo. Kasi yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Pag sinabi mo yun, mamahalin ka. Diba? Sabi nga sa kanta, sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Okay? So, last week ito yung utos ni Jesus sa atin. Yung pagmamahalan sa isa't isa, tulad ng pagmamahal niya sa atin. Kung matututunan ng bawat isa na magmahal unconditionally, yun ang good news. Kailangan natin i-proclaim ang good news sa lahat. At ito yung bilin ni Jesus sa mga apostles. Pinagkatiwala niya sa atin ang mission. Pinagkatiwala niya ito sa apostles, pinagkatiwala niya ito sa lahat ng Kristiyano, Katoliko, sa lahat sa atin, na ipamalita ang good news. So, pinagkatiwala niya ang mission dahil may tiwala siya sa kakayahan ng bawat isa. So, ang sabi sa gospel, humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kanyang nakapangyarihang gumawa ng himala na ipagkaloob niya sa kanila. Halimbawa, si Star. Yan. Nung mag-join ka ba sa Verbum Day, in-expect mo ba sa sarili mo na sa age mo ngayon, makakapag-preach ka sa maraming tao? Pero himala.
Nakapag-preach ka sa harap ng mga adults? Ba, si Ella, yun. May na-realize ka ba sa sarili mo pagkatapos mong mag-share ng testimony sa Rosary of the Word, lalo sa harap ng mga adults? Dahil sa inyo, in-expect ba ninyo na makakapag-facilitate kayo ng mga events na magtuturo sa maraming kabataan tungkol sa pagmamahal ng Diyos? Nakakailang events na tayong pinapacilitate. Pre-Valentine's concert, post-Valentine's concert, Pentecost, Easter encounter. Yung mga events na ito, success. Nag-succeed tayo. Pero sa sarili nyo ba, in-expect nyo na pagdating ninyo sa Bourbon Day, gagawin namin to. Gagawin natin ito. Magsasucceed tayo sa event na ito. Siguro yung iba in-expect. Siguro yung iba hindi nila inaakala. Kakanta sila sa concert, sasayaw sila, mag-animation sila sa harap, di ba? So, sa kapangyarihan siguro ng Diyos, kumakapal yung mukha natin. Hindi. Sa kapangyarihan ng Diyos, lumalabas yung mga talents natin. All of this happened dahil sa tulong ni Jesus. And when you were assigned to give a talk, to sing or play, to do animation, you were trusted. You were trusted by Jesus with the same trust na meron siya sa apostles. You may not be baptizing people, but you are bringing them to believe in Jesus. Darating yung panahon na masasabi sa atin ni Jesus, "Thank you, Juliana, kasi you've done your part well to save these people. Thank you, Shane, sa paglapit mo sa kanila sa akin." So, darating ang panahon, sasabihin sa iyo ni Jesus ito, "Thank you. Thank you for proclaiming the good news to them." And we're just starting. We're just starting sa ating mission as Bourbon Day. Siguro yung iba sa atin, bago pa lang sa Bourbon Day. May mga umabot na dito ng 5 years sa mga teens and youth. Si Chantal, matagal na. Batang-bata pa yan. Jolly-jolly pa yan sa kids. Tapos ngayon, nasa teens na. Yung mga kids na tinuturuan natin tuwing umaga, ganun-ganun ka, Chantal. Ganun-ganun ka, Chantal. Naaalala ko, may video pa nga, sumasayo si Chantal. Galing, di ba? So, you wouldn't expect where would Jesus bring you sa mission. And we're just starting pa lamang. Wala pa tayo dun sa part na bubuhos mo ang lahat-lahat ng talentong binigay sa iyo ng Diyos. Madami pa kayo matututunan. Aware ba kayo? Aware ba kayo sa bilang ng mga Katoliko sa buong mundo? Kung merong 8 billion ngayon na tao sa buong mundo, tingin nyo ilang billion ng Katoliko? 2 billion? Guess. Wala. 4 billion? So parang 50% ng tao sa buong mundo Katoliko. 2 billion, 4 billion. So last year, naglabas ng report ang Ahensya Fides ng Vatican base sa latest statistics. Ang latest na statistics ay noong 2021 pa. So ang bilang ng mga Catholic sa buong mundo, 1.3 billion. 1.3 billion. Ang mga obispo naman, nasa 5,300 plus. Ang mga pare, 407,000, almost 408,000. And kung i-divide mo yung number ng mga pari sa buong mundo, sa Katoliko sa buong mundo, so parang isang pari, ang equivalent na ay around 3,300 katao. So at ang lay missionaries at catechists, lay missionaries kasama dito yung mga committed disciples,
may mga nag-commit sa atin last year, di ba? 410,000. So halos magkasing marami ang lay missionaries and catechists sa buong mundo, sa dami ng pari sa buong mundo. Pero, kagaya ng nabanggit kanina ni Jamil, kala niya 2 billion. 2 billion. Kala ni Notch, 4 billion. Pero, etong numbers na ito, compared sa dati pang reports, bumaba na. Bumaba na. So now this is to show yung reality na sa buong mundo, ang Catholic Church ay kailangan mag-respond sa tawag ni Jesus. Ano yung tawag ni Jesus? Ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita para ang lahat ay sumampalataya at magkabinyan. Ang Philippines, we are considered na Catholic country. Catholic country. Sa latest census ng 2020, ang bilang ng Katoliko sa buong Pilipinas, 79% na. Dati 86%. Maabot pa nga ng almost 90%. Pero umaba. 79% na lang. So this is real. This is true. Lalo kung marirealize natin yung reality. Merong tinatawag na nominal Catholics. Alam niyo yung term na nominal Catholics? Pwede niyo sabihin, nominal Catholics. Nominal Catholics. Nominal Catholics, ibig sabihin, sila yung nabinyagan, pero hindi nagpa-practice ng faith. Sila yung pumupunta sa simbahan para magpalagay ng abo sa Ash Wednesday, magsa-selfie, Ash Wednesday o OTP. Yun. Sila din yung mga nagsisimba sa first day ng simbang gabi. Nag-outfit check, simbang gabi, day 1 of 9. Tapos kinabukasan, di na nagising na maaga. So, ito yung mga nominal Catholics. At padami ng padami ang nominal Catholics, lalong-lalo sa buong Pilipinas. So may time na sa trabaho ko kasi, tumatanggap ako ng tawag. I'm taking calls. I'm taking calls from people in need. Lalong-lalo na nangangailangan ng pari, nangangailangan ng makakausap for their mental health. And at times may nakakausap ako, kailangan nila ng sasagot sa mga tanong nila. So, may mga kabataan tumatawag sa akin, may mga tanong sila about the Bible. Meron silang hindi maintindihan. Sa inyo ba may mga hindi kayo maintindihan sa Bible? From time to time, pag nagbabasa kayo ng Bible, hindi niyo maintindihan. Meron mga ganong kabataan. If I can pray about it, and alam ko yung tungkol doon, sumasagot ako. Nagbibigay ako ng sagot. Pero if talagang kailangan niya na makakausap, pino-forward ko siya or nire-refer ko siya sa parish, sa Catholic or catechetical ministry, or sa Catholic apologetics. So, yung mga nagtatanong ng ganito, na nagsasabi na hindi nila maintindihan, may tendency sila na maniwala kahit sa mali. Mahirap maniwala sa mali. And possible na they leave the Catholic faith dahil hindi nasagot yung tanong nila ng tama. So, last na nakausap ko, this week lang nakausap ko, very anxious siya dahil sa mga napapanood niya sa Facebook. Meron siyang napapanood na reels, FB reels about Mark of the Beast, Second Coming of Jesus, ano yung Third Secret of Fatima, Artificial Intelligence, so on so forth. All because napapanood niya sa reels, paulit-ulit. Di ba pagka napanood mo yung isang meme or yung isang reel, parang the other day ata, mapapanood mo ulit siya. Ganun yung nangyayari, yung na-experience niya. So much from the internet. So much internet for today. Ganun yung pakiramdam niya. So, I was able to talk with her. Umabot kami ng halos 1 oras.
na mag-usap dahil dun sa tanong niya. And at the end, may mga follow-up din siya na questions, patuloy talaga siya nagtatanong. And yun yung reality, lalong-lalo na sa mga kabataan. So, may mga kabataan na hindi nila alam kung ano o sino ang paniniwalaan nila. Kung sino ang paniniwalaan nila. Madami nga naniniwala sa oo eh. Kaya lang hindi pala. Diba? Maraming naniniwala. Kala nyo kayo pa. Pero hindi na pala. Sakit. Masakit yun. Pero familiar ba kayo? Meron akong mga sasabihin terms. Familiar ba kayo sa mga terms na to? Digital space. Pag sinabihan kayo, I need space. Ano yung ibig sabihin mo? Bibigyan kita ng digital space. Pero hindi yan. Digital space, familiar kayo sa term? Cyber missionaries. Familiar kayo sa term na cyber missionaries? Ito pa, digital highway. Yan, digital highway. Pag sinabihan kayo ng mga terms na ito, bagong terms ito, lalong-lalo na we're very much exposed sa internet, lalong-lalo na sa social media. Digital space, cyber missionaries, digital highway. Dadaling kita sa digital space kasi kailangan ko ng space. Sakit. Diba? Pero ito yun. So, sino-sino dito yung naka-attend sa PCNE? Mga attendees ng PCNE this year. PCNE. Yan. Naalala ninyo si Bishop Ambo? Si Bishop Pablo Virgilio David. Ito yung sinabi niya. May sinabi siya dito eh. I was so heartbroken. All because the only space we know is physical space. Nagbabago ang panahon and also digital space is very real. And yet, para bang hindi tayo makapag-facilitate ng godly experience na pwede mo namang i-guarantee ang confidentiality. Alam niyo yung context kung bakit sinabi ito ni Bishop Ambo? Yung context kung bakit sinabi ito ni Bishop Ambo, pandemic, may nagko-contact sa kanya, nagtatanong, pwede po ba ang confession online or via Zoom, virtually? Pwede ba mag-confess online? Well, in Catholic faith, yung sacredness ng sacrament, we preserve it. Yung confidentiality ng sacrament of confession, we preserve it. Kaya hindi pwede. Hindi pwede. All the while, lumipas yung siguro mga ilang araw, nung binalikan niya na yung nagtatanong, ano pala yun? Dying case na. Pagbalik niya, wala na. Namatay na yung nagtatanong about sa confession. Kasi di ba nung kasagsagan ng pandemic, stay at home, bawal ang contact, bawal makipag-usap ng malapitan. So, ganoon yung nangyari. Kaya niya nasabi ito. Kaya niya nasabi ito. Digital space is very real. And it affects yung actual space that we have for our lives. Digital space. Halimbawa, LDR, long distance relationship. Di ba pag nag-usap kayo sa harap ng camera, parang pakiramdam mo andun din siya. Because you're into that space. You're both inside that space, that digital space. Pakiramdam mo malapit siya sa'yo. Yun. And it's very real. So, nung nagsimula ang pandemic, lahat ng tao naging active online. May mga gumawa ba dito ng TikTok? Gumawa ng TikTok nung 2020, di ba? TikTok. Okay, so sobrang active na tao online. And since nakastay lahat ng tao sa bahay, community started virtually. Sino dito yung mga nakakita ng homebodies? Members ng homebodies?
Members ng Home Buddies. Members ng Home Pass Lupa Buddies. Mga kahampi. Ako lang kahampi dito. Okay lang, okay lang. Members ng Barangay Pansol Online Tindahan. Di ba? O, Barangay Pansol Online Tindahan. LF, Oriente. Nawala ng Oriente sa Kainingos. Okay? Member ng Samahan ng Mga Takot sa Asawa. Yan. Yan, member. Proud member. So, kasagsagan ng pandemic, nag-boom yung mga FB groups na ito. And they made Facebook relevant in the sense of building communities. And ang simbahan, na-challenge to be present online, to evangelize yung word online, and for people na makapag-celebrate ng Mass online. So, naglabasan yung mga Facebook pages ng mga parishes. Nakafollow ba kayo sa Facebook page ng Santa Maria de Estrada? Mga taga-BMS, nakafollow ba kayo sa Facebook page ng San Antonio de Padua at Balanga Mission Station? Nag-boom, lumabas yung mga Facebook pages. And sobrang totoo ng kung ano man yung nakikita mo sa online, hindi mo na ba-distinguish sa kung ano nangyayari sa actual. Sobrang totoo ng digital space. I don't know kung kayo din, sometimes when I scroll sa newsfeed or sa Reels, it feels na parang nasa road trip ako, bumabiyahe ako, and with no certain destination. So, kapag nasa biyahe kayo, di ba, pag nasa biyahe kayo, halimbawa, sa Quezon City, makikita ninyo, uy, may McDo, uy, may Jollibee, uy, may, di ba? So, kung anong, halimbawa, dadaan kayo ng QR, kung ano-ano makikita mo sa kaliwat kanan, may Fisher Mall. So, parang ganun yung pakiramdam pag nag-scroll ako sa Facebook. So, tuwing may nadadaanan kayo, you look at it, you view it, or you just pass by it. You look at it, you tell something about it, nagugutom ako, may nakita tayong Jollibee, gusto kong kumain. Uy, may ganun oh, galing, di ba? Uy, halimbawa si Ali, nasa biyahe kami, excavator, gaganon si Ali, di ba? Ambulance, fire engine. So it's like that. Ganun yung pakiramdam pagka nag-scroll ka sa Facebook. And it feels like a highway. Pero ang dami mong makikita as you go through it, and you just can anticipate kung hanggang saan yung biyahe mo. Halimbawa, nagsimula ka mag-scroll sa Facebook Reels ng 7 p.m. Di mo na mamalayan, alauna ng madaling araw na pala. Di ba? May gano'n. Kakatingin mo ng Vines, or di mo na mamalayan yung oras. So much internet for today. Pero hindi ka pa ina-answer. So, this could be the digital highway. Kasi pagdating mo sa highway, hindi mo alam kung hanggang saan aabot yung biyahe mo. So, now, why do we need cyber missionaries? So, alam nyo, medyo malungkot ako today. Kaya mag-open lang ako. I just exited my job sa Radio Veritas. And yung last na task ko ay branding, Veritas branding. So parang marketing na din talaga yung gawa ko. Kami yung nakikipag-coordinate. We coordinate sa mga parokya, sa mga schools, kung pwede kami magkabit ng Veritas banner. Tarpaulin na malaki. Nakalagay yung logo ng Radio Veritas, nagsasabi, manood at makinig. So kapag nagkakabit kami ng banners, ang pinaka-kino-consider namin, makikita ba ng tao o ng mga nasa kalsada or yung mga nagdadrive yung logo. Because psychology, pag nakita mo yung logo, parang may maaalala ka pa din. Uy, may Veritas pa pala. Existing pa pala ang Radio Veritas. Uy, makikinig ako dito sa Radio Veritas. Kasi may call to action. They would be invited na makinig sa amin, to tune in sa amin. So, now babalik ako doon sa feeling na kapag nag-i-scroll ako ng newsfeed, para akong
on a journey sa isang highway. Dumadaan ako sa isang highway. And again, hindi ko ma-anticipate kung hanggang saan naabot yung biyahe ko. So, sa pag-scroll ko, it may bring me somewhere good or somewhere bad. So, kung ang searches ko siguro sa FB, halimbawa, search ko Bini, papakita sa akin ni FB, pantropy ko. Diba? Oo. O kaya, if Facebook found out na nanonood ako ng anime or ng manga, ipapakita siguro sa akin ni Facebook sa Reels. Halimbawa, One Piece, Naruto, Boruto, Shingeki no Kyojin, and so on and so forth. Dahil yun yung nasa algorithm. Alam ni Facebook kung saan ako pupunta, kung ano papakita niya sa akin ng next video. Pero ako, hindi ko alam. Alam ni Facebook kung saan papunta yung scrolling ko, yung biyahe ko, but not me. So now, ito yung gawain ng cyber missionaries. As cyber missionaries, we put banners in the digital highway to remind everyone. We put banners na nagsasabi to go right or take a detour kung hindi na maganda yung journey. Or we put something sa digital highway na nag-encourage sa people, sa mga tao, to continue kung feeling na nila wala nang sense yung ginagawa nila, pero mabuti pala. So this is one thing that we can do to proclaim the good news, lalo sa digital space. We put banners in the digital highway to remind people na ang supposed destination natin is to the kingdom of God. That's our destination. That will be our final destination. So we communicate the good news sa digital highway as cyber missionaries. There are times mahirap maging cyber missionary kasi merong bullying sa social media. May mga nakaranas na dito ng bullying sa social media or nakakita ng bullying sa social media. Ito na yung nambubully. May narinig ako nambubully. Huwag ganun. Huwag ganun. Pero minsan, andyan yung mga nagko-correct. Wrong grammar yung, halimbawa, wrong grammar yung post mo. Grammar Nazis, nagko-correct. Halimbawa, sasabihin, sino ba dito yung mga nagpo-post? Mga sakristan. Tinatawag daw silang father. Dahil holy. Holy yung post nila. So, sarcastically, tinatawag silang, ayun na si father, ayun na si father. So, minsan din, may nagbabash. Kasi, hindi nila inaasahan, magpo-post ka ng tungkol sa Diyos. May nakita ko minsan sa Facebook ang sabi. Ang sabi ganito, kunwari banal, ugali kanal. May nakita akong gano'n sa Facebook. Ang sabi, kunwari banal, ugali kanal. So talaga nakaka-discourage maging cyber missionary. So lalo kung may na-encounter tayong mga trolls na ganito sa Facebook. But take heart. Take heart. Ang good news ay kasama mo si Jesus sa anumang kabutihan na sinusubukan mong gawin. Di nila alam kung ano o sino ka talaga. Pakita mong totoong ikaw. Rar! Kung may mga nambabash sa inyo dahil sa paggawa ng mabuti, tandaan na yan ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga ni Jesus, eto, ang sabi ni Jesus, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko, magpapalaya sila ng mga demonyo. So, when demons are threatened, they ridicule, they bash, lalong-lalo na sa social media. Mainit yan sa mata kung mag-post ka about sa Diyos, about kay Jesus. They will bash when they are threatened. Magsasalita ng ibang wika
Di ko talaga akalain si Jamil mag-i-English sa testimony niya. Di ba? Magsasalita ng ibang wika, lalong-lalo sa pagbibigay ng testimony. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. Ito na yung mga tinatawag ng snakes. Mga snakes. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. Magaling ka na. Galing, di ba? Gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. So kasabay ng Ascension Sunday, we also commemorate ang bukas, World Day of Communications. Yeah. World Day of Yeah. So, every year, we celebrate yung World Day of Communications kasabay ng Ascension Sunday. Every year. Every day ba sinabi ko? Ay, every morning. Every year, sabi ko. Okay. This year is the 58th World Day of Communication. So, pang 58 na taon na ito. At relating dito, nagbibigay ng message si Pope Francis. This year, ang theme ay AI and the wisdom of God. Yeah. Towards a fully human communication. Tama di ba? AI. Diba? Di ko akalain na ganyan mga So, bakit? Yan. Hindi ko masyadong elaborate. Pero may point akong gustong banggitin. Okay. May point akong nakuha doon sa message ni Pope Francis about this. Ayan. Ito yung sabi ni Pope Francis. At this time in history, which risks becoming rich in technology and poor in humanity, our reflections must begin with the human heart. Only by adopting a spiritual way of viewing reality, only by recovering a wisdom of the heart, can we confront and interpret the newness of our time and rediscover the path to a fully human communication. Familiar ba kayo sa artificial intelligence or AI? May mga hindi pa ba familiar sa AI? May alam ba kayo na AI na application? ChatGPT, baka familiar kayo? Familiar? Siguro, let me give you an example. Halimbawa ko, AI ako. Sherwin AI. ML lang. Kimi lang. May assignment kayo, maghahanap kayo ng speech about children and the future. Speech about children and the future. Babasahin mo sa recital. Tapos sa search mo sa akin, keyword, children, our future. Retrieving from database. Search result. George Benson. Kilala niyo si George Benson? Hindi. AI ako, maniwala kayo sa akin, AI ako. Kilala ko si George Benson. Nasa database ko yan. Yan. May quotable quote si George Benson about sa assignment ninyo. Sabi niya, I believe the children are our future. Teach them well and let them lead them. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Re-recite nyo pa ba yun? Re-recite nyo. Pag ganun yung speech, re-recite nyo. Of course not, kanta yun eh. Hindi naman speech yun eh. Ni-revive lang yun ni Whitney Houston. So, pero real talk, I know someone
na meron silang recital sa college ng speech and she used it. Graduate na siya ngayon ng communication sa FEU. I know someone, di nyo lang kilala pero I know her. This is her story. So, ito yung kakayahan ng AI. Kung ano yung nasa database nila, kung ano yung nasa data nila, limited lang yun doon. Sasabihin mo, maghahanap ka ng speech, pero binigyan ka na pala ng kanta. Tapos pag nag-speech ka sa harap ng, syempre copy-paste, di ba? Pag nag-speech ka na sa harap ng class, I believe the children, kanta yun na, are our future. O di ba? So napahiya na dahil umasa sa AI. Umasa sa AI. I'd like to share to you an app na matagal ko nang ginagamit. Pero na-shock ako talaga. Nung na-realize ko, this year lang, na-realize ko na example pala siya ng AI. Familiar kayo sa Grammarly? Grammarly. AI pala siya. Sobrang helpful niya. Pagsusulat ka ng formal letter, ng content sa SOCMED, basta everything in English na isusulat, nakaset ako sa Grammarly. Now, it helped me a lot in the sense ng formal and corporate grammar. Pero you cannot all the time let Grammarly do the job. Dahil hindi siya natural English. Just imagine si Kuya Sherwin, halimbawa susulat ako ng love letter kay Michelle. In full English, gagamitin ko si Grammarly, susulat ako sa Microsoft Word, pero in the end, i-handwritten ko para sweet. Tapos yung papel, alam niyo yung malapot na kape, papahiran ko ng malapot na kape yung papel. Para pag amoy, bango, amoy kape. Mukhang luma yung papel, pero amoy kape. Sweet, di ba? Ito yung nilalaman. Dear Richelle, you are the fire that my heart desires. Believe me that when I say, I always want you. Yun yung version ni Grammarly. Medyo wrong grammar pa nga eh. Yun yung version ni Grammarly. Ang sweet, di ba? Pero yung version ko, Dear Richelle, you are my fire, the one desire. Believe when I say, I want it that way. So, team song pala yun. Pero dahil inedit ni Grammarly, naging corporate, nawala na yung context na gusto kong kantahan si Richelle sa sulat ko. Nawala na yung puso. Naging corporate, naging formal. There are times it was not human communication anymore when we let AI do everything. AI, they can be an assistant for us. Pero hindi sila dapat ang gagawa, hindi sila magiging source ng anumang isusulat mo. There are times it was not human communication anymore. AI may be of help sa atin, pero you should not rely on it all the time. Kasi the results it may give may not come anymore from the bottom of a human heart. Technology is helpful in our mission. Technology, we use technology, even this microphone is technology. Even this PowerPoint is technology. But you should not rely on it all the time. If the situation ng mission calls you to simplify. Move on tayo sa AI. Let's go sa technology in general. Halimbawa, magbibigay ka ng talk sa isang grupo ng indigenous people sa mountain province. You may bring sound system para malakas yung boses, pero kung gagamit ka ng PowerPoint, magdadala ka ng laptop, magdadala ka ng projector, magdadala ka ng screen, tapos pagdating mo, ay wala palang kuryente. Yeah, lala, di ba? You should have just simplified. You can simplify. There was a time, eto sharing ko, magbibigay ako ng talk about God the Father. 2016. May mga naka-attend that time. Easter Encounter 2016. Ang tagal ko bago magsimula. Kasi yung screen ng projector, di namin maayos-ayos ni Jason. Kaya ang tagal ko bago nakapagsimula. Pero nakapag-PowerPoint naman ako. Kasi ang ganda ng PowerPoint ko eh.
Ganda, may picture pa ni Jason yun. Pero after ng talk, sinabi sa akin ni Sister Adri, if some of you know Sister Adriana Haro, ito yung sinabi niya sa akin. There will be times na hindi gagana yung projector or yung computer or makokorrupt yung PowerPoint, yung sound system maglolo ko, walang power. Pero your talk should not depend on this. You can still proclaim the Word of God with your voice. It is the message of God that matters, not the technology you would use. Technology may be there to supplement yung ating mission, proclaiming the Word of God. But it will always be your voice that will speak it aloud. It will always be your heart that will compose the words. And the words you'll say will always come from the Spirit. Come from the Spirit. As we celebrate the feast of the ascension of Jesus, let us be reminded na ang destination natin ay ang langit, kasama si Jesus. And if we want everyone to be there, Jamir, I want you to be there with me. Sama ka sa akin. Okay? I want you all to be there in time. In Jesus' time. If we want everyone to be there, if we want all of our families and friends to be there, ito yung mission. To proclaim the good news to them. To bring to them the Word of God. We may have all the means we can use. We have the technology, we have the internet, we have our social media. But the mission of proclaiming the good news would always start with you from your heart. Inside that, the Spirit resides, and it will give you the words to sing. So, that's the invitation. That's the invitation na you realize that the mission, the call to mission is real. We need to proclaim the good news to everyone, to all of our loved ones, to all of our friends. Maybe may pinagdadaan yung kaibigan natin. Ikaw may pinagdadaanan ka ba? I want to proclaim the word to you, the good news to you. And that is the mission that Jesus is calling us to do. Now, let's reflect on this. I have prepared 5 questions. And siguro, ask yourselves, ano ang good news ni Jesus today para sa akin? Ano ang sinasabi ni Jesus today para sa akin? How is my heart today in praying this good news? Paano ba ako tinatawag ni Jesus na maging cyber missionary sa digital highway?